naman sinabing dapat ma-call out si Christopher Min sa paninira sa pelikulang Mananambal. Welcome back po muli sa aking channel. Kung first time po ninyong manood, don't forget to click like and subscribe. First, alam naman po natin na ang tanging sinasabi na artista na kumbaga sa mga bituin sa langit ay may pinakamaningning na pagsikat talaga ay si Nora Aunor. Superstar po. Pero ngayon nga, dahil dito sa nangyari sa pelikula niyang Mananambal, ang daming nalulungkot. Hindi lang mga Noranians talaga. Napakarami nating kababayan. Ano daw ang naganap? At kung tawagin ay dismal flop. Yan po, siniraan at flop daw at baligtad ang kanyang alam na balita. Ikaw muna, nasaan ang mga fans ni Ate Guy? Siyempre, alam mo naman yung mga fans ni Ate Guy, di ba? Kung ilang taon na ngayon. Alam mo naman, yung mga fans ni Ate Guy, hindi na kuminsan makalakad. At saka mayroon na siyempre, may mga maintenance na. Ayun. Diba? May mga maintenance na sila. Siyempre, bago nila bumili ng ticket at pumunta sa sinihan, yan, tulad ng ginagawa nila noon. Noong 70s, Noong mga 70s, 80s, na doon pa sila kumakain, may dala silang mga baon na kung ano. Ngayon, siyempre, uunahin muna nila. Alam mo, yun yung kwento talaga na yung Mananambal. Hindi ba ang mga Noranians, mga sensitibo, kapag meron silang napansin na parang negatibo para sa idolo nila, ang tingin mo sa social media, talaga nang aaway talaga sila. Pero kapag may pinalalabas ng pelikula ang kanilang idolo, wala namang nagiging magandang resulta. Tama yung sinabi ni Wendell. Unfair nga ba si Christopher Min mga kasama sa pelikulang Mananambal? Hindi nag-fact check o nakibalita ng ayos itong si Christopher Min at mga kasamahan nito bago umere ang kanilang programa at hindi yata nakita ang tagumpay ng premiere night nito. Pamilya, lahat po nang nandito, mga kaibigan po namin from the press, directors, sa mga boss po namin sa GMA, hello po. Maraming salamat po sa inyong oras po na pagpunta para po sa showing ng aming pelikula na Mananambal. Finally, napakatagal po na panahon po namin hinintay na maipalabas po ito. Almost 2 years, or 2 years even. And finally, it is out in cinemas. At sa lahat po ng mga hindi pa po nakakapanood, ang inyong mga pamilya, iba pang mga kaibigan, isama niyo rin po sana. Opo, naging matagumpay nga ang showing Mananambal na pinagtampukan ni Nora Aunor, Bianca Umali, Kelvin Miranda, Edgar Allan Guzman, Jeric Gonzalez at Martin Escudero at sa direksyon Adolf Alex Jr. Tila hindi daw nagbabasa ng balita at talagang nais lamang i-put down ang national artist at ang mga kasama nitong bituin. Ayon pa sa mga true-blooded Noranians ay dapat ma-call out ang naturang kolumnista at mga kasama nito sapagkat taliwas ang ibinabalita at kitang-kita naman ang mga pruweba at sa katunayay inabot ng 2 weeks ang showing magpahanggang ngayon ng Mananambal at ang kanilang balita ay unfair. Marami sa kanila ay sumakabilang buhay na. Ang marami sa kanila ay hindi na talaga makalalakad. Yung hindi na magagawa yung tulad ng dati para kay Nora Aunor. Diba? May mga may sakit na ang karamihan. Pero at pinagkumpara pa ang dalawang bituin, Nora Aunor at Vilma Santos. dalawa, Vilma Santos, Nora Aunor. Pag may Nora Aunor, may Vilma Santos. Pero bakit naman si Ate V nandyan pa rin? Ba't kumikita pa rin ang kanyang mga ginagawa proyekto? Oo. At saka active sa social media yung account. Kahit hindi sa atin, dapat may ganun eh. At saka active sa social media ang mga Vilmanians, aktibo rin kapag merong pelikula ang idolo nila. Napapalansin. Tama. Pero
to kay Ate Guy. Wala. Kumusta na si Ate Guy? Di ba close ka sa kanya? Ay, parang hindi ko na nga siya nakikita eh. Nagbitiw na siya doon sa party lista. Oo, wala na siya. Wala na siya. Dahil sa health niya. Oo. Ay, ang huli na po sa kanya na parang hindi nag-aanta siya umaalis din sa tinitirahan niya. Kasi parang pag lumakad siya, parang mahihingal. Kunting lakad lang, hinihingal. Ay nga ba ang kwento, laging meron siyang oxygen. Oo. Diba? Saka paano pa yan? Hindi lang yung na-experience ni Ate Guy yan, diba? Na yung ganyang mga pelikula niya, ulit na. So, may susunod pa kayang sumugal para sa kanya. Yung nga naawa ako dun sa mga young generation. At saka yung kasama niya, si Bianca Umali. Oo. Masigasig masigasig mag-promote. Lahat ata ng mga TV station at lahat ata ng mga rate talagang pinuntahan para mag-promote. Hindi, tsaka nakakalungkot yun, nakakatanggap tayo. Tayo mismo. Nanood ako ng Mananambal. Walang exaggerasyon. Nag-iisa lang ako sa loob. Napakalamig ng sinihan. Mga ganon. Samantalang eto naman ang patunay na mula pa lamang sa premiere nito ay naging matagumpay na. Kaya nga ba, itong si Christopher Min ay eto at binalikan ng mga true-blooded Noranians na sana nga daw muli at muli ang kanilang panawagan ay ma-call out ito. Sinuportahan pa nga ito ng mga artista GMA Sparkle Artist sa pangunguna ni Alden Richards at marami pang iba. Kaya naman may mga artista pang nagbigay ng kanilang movie review at ang mga balita kagaya ng Movie PH at ang sinihan nito ay 130 plus at tumagal ng 2 weeks. Kaya naman call out Christopher Min anila at dapat ito ay mabigyan ng naturang karapatang atensyon lalo na ng producer at ng GMA sapagkat pinaghirapan ito ng mga batang artista at ito ay humakot pa ng award sa Jinsei Arigato noon sa Japan. Hindi dapat ganito na black propaganda at idinadown ang pelikula. Ang nangyari kay Nora, dapat naalagaan kasi ito eh. Ayun na, no? tama. Yung tama yung sabi mo. Yun. Pinaalagaan nila. Bakit naman si Ate D? Diba? Huwag naman natin sabihin na ibang tao ang dapat na mag-alaga sa atin. Tayo ang dapat na unang-unang may malasakit sa ating sarili at sa ating karera. So, ang dapat dyan, nagpabaya. Oo. Nagpabaya. Pabayaan eh. Sabi mo nga, di ba nakita mo si Ate Guy, yung itsura niya, parang pabayaan na rin. Pagpabayaan, tapos parang tumaba sa ngayon na tumaba. Namamagaraw. Namamaga yung mga mukha niya. Mga, ilang ba mukha niya, Ate Guy? Diba? Isa lang dahil. Hindi yung dito, yung sa Mukha niya. niya. Parang sabi ko, ano na may itsura doon ni Ate Guy? Parang hindi taba. Sana lang makabawi pa si Ate Guy. Oo, sana. No? Marami nag-aantay. Maraming nakaabang, naghihintay, nananalangin na ang superstar makabalik sa tronong kanyang kinalalan niya. Nag-iisang superstar. Ay, oo naman. Kahit ano pa ang sabihin, balibalik na rin man po natin ang pagkukumpara talaga. Nag-iisa pa rin siyang superstar ng mundo, ng pelikulang Pilipino at telebisyon. At saka ikaw. Kukwentuhan tayo. Apektado ako. Kasi mahabang panahon po ng aking kabataan ang ginugol ko sa pagiging Noranian. Minahal ko ng todo, dinambana ko, inilagay ko sa pedestal. Tapos ngayong nandito na rin ako sa mundo niya na napasok ko. Nalulungkot ako talaga. Nalulungkot ka kasi mas mabuti pang wala kang kaalam-alam sa buhay. Ayun. Yun ang nalulungkot ka kasi nalaman mo na ngayon, ay, sayang. Nakikipagbardagulan kaya kami noon. Diba? Tsaka lahat ng pelikula nila ni Tino Chocros III, nag-iipon talaga kami para lang mapanood. Mga retrato niya, binibili ko, may mga album ako, ang dami-dami. Ay nako, kahit di ako kumain, makabili lang na retrato ni Nora Honor at ni Tino. So, Inaaway mo ba yung kapatid mo, di ba? oo, magkaaway kami kasi kalmahan niya.